Amen. Nasa pagkulipan sa Diyos, ay saya-saya, sabi ng saya-saya ng puri ng Diyos, dahil kapag tayo napupuloy sa Diyos, sa yun, ang biyaya sa sikilibig patuloy ipagkakal sa atin. Amen? Kaya saya-saya.
ko kasi dala yung mahal ang matangkad ko. Hindi ko kasi dala yung mataas ko. Pwede pa magpatong dyan? Pwede rin. Maraming salamat, Yahweh Shaddai, sa buhay mo sa ako'y pinihiram sa amin. Salamat po sa pagkakataon na ibinibigay ko sa amin upang ikaw ay aking patuloy makapulinan, mapaglingkuran sa buhay nito. Yahweh, salamat sa pag-iingat mo sa amin, sa aming mga pamilya. Ama, sa oras na ito, maraming salamat. Salamat lalo-lalo sa lahat ng mga biyaya at walang sawa ipinagkakaloob ko sa amin. Panginoon, sa oras na ito, kumaanin po kami na kung wala kayo, wala kami magagawa. Kaya sa oras na ito, Panginoon, po kami pangunahan sa mga lugar. Sa paglilingkod na ito, Panginoon, tuloy na Lord na wala kami magagawa. Subalit pinangagawa ka namin ang iyong banal na salita. Ikaw ang may magagawa, wala kami magagawa. Kaya mga sa oras na ito, patuloy namin tinutulog sa iyong banal na gawain na ito. Pangunahan mo po ito mula sa umpisa hanggang sa matapos. Pagpalaan mo ang aking mga
kapatid na nauna. At yung mga wala pa, Panginoon, maalala nila, Panginoon, ang gabi na kung saan sama-sama kami makikinig ng iyong banal na salita. Sama-sama kami magpupuri at sasama sa iyo, God. Yahweh, maraming salamat sa napakabuting puso mo, Panginoon, ang pag-ibig mo hindi nagmamahal para kailan sa aming mga buhay. Sa kabila, Panginoon, ng maraming mga pagkukulang, kahit kailan, Ama, hindi ka nagkulang sa aming mga buhay. Kaya sa oras ito, Lord, pagpalain mo mga susunod na oras. Pagpalain mo ang aming mga kapatid at anuman ang mga pangailangan nila, Lord. Ngayon pa lang, O God, inaakinan na ibibigay mo na sa pangalan ni Jesus. Hindi po namin pinapayagan ang magawa ng maaway sa lugar na ito, kundi padala mo lamang ang Espiritu. Pagpalain mo lingkod na gagamitin mo sa gabi ito, salansan mo sa kanyang mga labi at mga salita na makapagbibigay ng buhay at malakas ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. At sa oras sa gamitin mo siya, mighty, boldly, anointed with Mother of the Lord at Yahweh, siya na po namin pinagkakatiwala mula sa umpisang gawain nito hanggang sa matapos sa tinapin namin, Lord God, ang 100% kapagpapayan at gawain sa pangalan ng Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Hallelujah. Patuloy sa mga sa Diyos, Hallelujah, Jesus. Lord God.
to God, talaga pong ang ating mga kapatid ay talagang hinintay pa nilang kumain sila ng hapunan. Hindi nila alam ay meron na dito minuto. Amen, hallelujah. Server namin ka na. Alam mo pinagpala. Sino pinagpala ng Diyos? Lord to God, I pray. Amen, server namin ka na. Ikaw ay minaminis na. Kung sa sarili ko po, ayaw po nang wala sa gawain. Kaya lang po, dala ng investigasyon, hindi po ako nakakatalo. Pero purihin ng Panginoon dahil sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi nagkulang ang Panginoon sa akin, sa aming pamilya, napakapagpubuti ng Panginoon. Dahil hindi man po kami mayaman sa material na bagay, lalo lang ang bagay na nerto, batong, pero napakabuti ng Panginoon dahil napakalaking blessing na ibigay sa akin ng Panginoon na nagkaroon ako ng 6 na anak, 10 ako, malusog na pangatawan, awa ng Diyos sa edad ito, walang maintenance, kundi ang beauty ang everything. Purihin ang Panginoon. Sabi nga ni Brother Mike, kailangan ay sisi yun kasi nagpapasaya. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil matagal ko na puminin yung radyo pero kaya ko na puminin, hindi ko magawa. Pero awa ng Diyos po may nagregalo. Kaya salamat sa Panginoon dahil ngayon po nakakababad na ako ng pakikinig na salita ng Diyos. Walang ako nagkukulang ng pagdalo, pero sa araw-araw, doon po ako nagchuchul. Kaya purihin ang Panginoon dahil habang ako ay tumatanda, sabi nga ay nadadalagan ng edad. Purihin ang Panginoon dahil ngayon ko na pagmintayan ang mga dinaanan ko na napakabuti talaga ng Panginoon. Dahil ang panahon na ako dumadaan sa pagsubok sa buhay, tama ba dahil naging sisiling ko? Kahit hindi ako religyosa tao dahil hindi naman po ako naimulat talaga sa pagsisimba, kung hindi para lang pagtupad sa yung nag-aaral ko, kampista, kailangan magsimba. Yun lang po ang natulungan ko. Pero salamat sa Panginoon dahil ako maging isang ina at nagkapamilya. Hindi man po ako nakapag-aaral ng salita ng Diyos, pero itinanin ko sa utak ko na pag ako nagkapamilya, hindi ko pababayaan. Kung hindi, ipagpapalit ko ang buhay ko para sa pamilya ko. Purihin ang Panginoon dahil dinaanan ako ng pagsubok sa buhay na iyon. Dahil lahat ng bisyo, pinuha ng asawa ko. Pero salamat sa Panginoon dahil ang naging prioridad ko ay pamilya, anak, pinalimutan ko ang sarili ko, napagtalumpayan ko. Kaya salamat sa Panginoon hanggang sa nawala ang aking brother husband, buo kami, naitabuhin namin ang aming pamilya, at sabi ko nga po, ayaman ko ay aming pamilya. Wala na po kumahiling pa dahil bagamat kami salat sa pera dahil sa panahon ito ay maraming pagputang, hindi po ako dahil nakalaya na po ako, sila naman na ng utang. Pero sabi ko nga po, sabi nga ng anak ko isa, Mama, pinalakan kami ng nagkautang-utang ka, pero salamat sa Panginoon dahil ngayon wala ka ng utang. Ganun din kami sa ko. Darating din kami sa point na wala na kami utang. At salamat sa Panginoon dahil talagang napakabiyaya po ng bigay niya sa akin. Settle ko po ito. Gusto pa ako sa pagtulog. Contento ako sa buhay kahit wala akong task marami. Talagang ang kulang lang po talaga ay ang pagdalo dahil ako nag-aalaga pa ako ng
Pero salamat sa Panginoon, nawa ay umabot pa ako ng edad na hindi naman. Paano kalooban ni Lord? Yun ang aking tatanggapin. Talagang napakabuti ng Panginoon. Maraming po. Pero sa susunod na lang. Thank you, Lord. Ay, nasalapakan din natin ang ating Diyos. Ayan. Hindi po halatang walang taas, napakalusog si sister. Ayan. Amen. Sino pa po ang magbabahagi ng kabutihan ng Diyos? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Sa pinagkalang araw po sa ating lahat, sa mga kapatid ko kay Al Shaddai. Inaaniyahan ko po ang lahat ng mga attender, mga choir, at sa pamagagawa ng abong chapter po. Kasi po sa Wednesday po ay muling bubuksan po ang gawain sa aking kinatay. Napakahirap pong tanggapin, pero inisip ko na lang po na kalooban na po ni Lord na buksan na ang gawain sa amin kasi wala naman po, wala po tumayo bilang isang coordinator po. Pero ako po ang nagpili nilang gawin coordinator. Napakakulit po ni Brother George. Pero sabi ko nga po, kalooban po ni Lord, hindi po ako basta-basta po umuunoon. Sagot, tingnan niyo po ang aking kalagayan. So, alam po ako, naghahanap buhay pa ako. Paano ko matututukan po iyan? Sabi niya, na wala, masyado ba nagda-doubt kay Yahweh? Pagkatiwala ko sa kanya na mapagtatagumpayan ko yung mga doubt ko iyan. Tapos, sige po, basta, supportahan niyo po kami. Ano po, ikaw po ang kalakasan namin. So, nag-meeting po kami by Wednesday nga po. Sisimula na sa alas 3 po hanggang 5. Nabawa po ay supportahin na po kami sa pagkukos. Talagang ko po naman na dumami po ang attender sa amin kasi napakahirap talaga yung mga akin yung tao. Pero sabi ko nga po, gawain niya ito, hindi niya po kami pababayaan. So, God be the glory. Amen. Gawain na nasa lang pero mabubuksan ulit. Yan. Kaya, alam niyo na po mga sister, gora na naman po tayo doon. Kaya napakabuti po ng ating Panginoon. Amen. Talagang hindi po pinababayaan ng Diyos ang ating mga kapatid. Kaya palakpakan po natin ulit. Sino pa po? Ayan. Palakpakan natin si Yahweh. Praise God! Palakpakan natin ang the best ang ating dakilang Yahweh Shaddai. Isang mapagpalang at magandang gabi sa iyo, dakilang Yahweh Shaddai, sa inyong mga brothers and sisters, at higit sa lahat sa ating kapatid na gagamitin lalo yan ng mabuting balita. Gusto ko pong magpasalamat sa Panginoon sa pinagdaanan ko, matagumpay si Lord. Kasi sabi ko, sa lahat na nangyayari sa aking buhay, ito'y kita-kita ng ating dakilang Yahweh Shaddai. Ito'y laban niya, hindi ko laban. Pero sabi nga, habang lumalhaban ang Diyos para sa atin, may tinitiis tayong sakit at hirap. Pero salamat sa Panginoon na pagtagumpayan ko ito, patuloy niya akong binubuhay sa po na aking mga mahal sa buhay. Maraming salamat po sa kabila na dumaan sa akin yung operation. Sumasakit talaga yung mga likod ko, puto. Pero sabi ko, Lord, ikaw na bahala sa amin. Pinagkakatiwala ko na yung buhay ko sa iyo. Ikaw ang Diyos na nakakaalam, nakababatid ng nangyayari sa lahat ng aming mga buhay. Kaya Lord, sa iyo na po pinagkakatiwala ang lahat. At maraming salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ayan, hallelujah. Ganyan po tayo dapat ay laging nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos, hindi tayo pinababayaan kahit kailan. Amen? Sir Mike, nasan ka na? Papasok na ba? Okay, handa na po natin ang ating puso.
Ayan, isa pa raw po bago tayo magsimula. Sino pa po ang isa pa na magpapasalamat sa ating Yahweh Shaddai? Amen! Hallelujah! Brothers and sisters, sino pa po? Isa pa po. Ayan. Ayan. Palapakan po natin ang ating Diyos. Ayan. Isang magandang gabi po sa inyo mga brother at sister at tingin sa lahat ay sa ating kabilang Yahweh El Shaddai. Tunay nga po na napakabuti ni Yahweh El Shaddai sa kabila ng nahirapan na dumarating sa ating buhay, sabalit patuloy tayong binibigyan ni Yahweh El Shaddai. Kami nga po ay umatang kahapon sa Nabotan dahil binuksan ang gawain doon. At kami po ay nakarating doon. Pinupuri ko po si Yahweh El Shaddai at sabi ko nga, kahit saan po may gawain ay aatan ako. Basta may pinansyal. Hallelujah. Basta ako may pinansyal. Sabi ko, basta may pinansyal, laban tayo. Kaya pinupuri ko at pinasasalamatan na ating kabilang Yahweh El Shaddai. Amen. At pumunta rin po kami sa kinagat. Hallelujah. Amen! Palapakan po natin ang ating Panginoon! Hallelujah! Kaya natin po, sa Miyerkules po, sama-sama po tayo para sa pagsuporta sa gawain ng Panginoon. Amen? Ayan. Nasa oras na ito, tayo po ay makikinig na ng mabuting balita ng ating Panginoon. Sa susunod pong Huwebes, huwag po tayong mahiyan, tumayo at magpasalamat sa lugar na ito. Amen? Palapakan po natin ang ating Panginoon kasi tayo na po tayo lahat. Kaya iyandalan po natin ang ating puso at isipan sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Amen. Bigyan po natin ang El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the wrong, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on our knees, you are the God who redeems. And by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name,
Ilagay ko sa... Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na kapangyarihan, sa gabi ito nagpapasalamat kami. Sapagkat alam namin Yahweh ang Siyempre na ikaw ang dahilan kung bakit kami ikakatikon sa lahat nito. Pinagkakatiwala namin sa Panginoon ang gabi ito. Nawang Yahweh ang katalooban siyang kahari at maganap sa buhay namin. Bigyan mo kami ng karunungan na makita at makilala ang iyong kalooban sa buhay namin. Lumago ang aming pananampalataya, makaahon sa lahat ng pagkatapos ng kasalanan, at makalaya sa lahat ng pagkaalipin ng kahirapan. At magkaroon ng liwanag at tamang ganda sa aming buhay, at magtagumpay sa bawat hamon ng buhay. Sa gabi ito, dalangin po namin na tumingin mo sa aming puso ang bawat mensahe na ipaparating. Katapuin mo ang bawat isa ayon sa pangangailangan. Sa aming pag-uwi, may panibago kaming sigla, panibagong pag-asa na nanggagaling sa iyo. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, na salita mo makapangyarihan. Ang salita mo yung tumatagos sa pinaniniwalayan ng aming Espiritu at ng aming halaman. Pagpalain mo ang bawat hari aming mga nasa labas. Ihati mo ang puso ng bawat isa. Upang sa ganun, matuto ang bawat isang tumalima sa kalooban mo, na hindi lamang mapakinggan kung ito'y may sabuhay. Panginoon, amin ang king at ang pawin na gawin ito. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Purihin ang Panginoon.
yung pinagpag ng mga entrepreneur. Sumigaw ng praise the Lord. Praise God. Handa na po ba kayo makinig? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, makinig tayo na mainam. Naniniwala tayo kapag tayo nakinig. Tatatagpuin niyo tayo ayon sa pangangailangan. The Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 4 verse 1 to 13. Sumainyo ang Panginoon. Pinukso ng diablo si Jesus. Umalis si Jesus sa orda, tuskos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang. At sa loob ng 40 araw, ay pinukso ng diablo. Hindi siya kumain sa buong kanyang iyon, kaya gutom na gutom siya. Sinabi sa kanya ng diablo, kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo na mami tinapay ng batong ito. Ngunit sinagot siya ng Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na buhay ang tao. Dinala siya ng diablo sa isang napakataas na lugar, at sa isang salit ay pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa libutan. Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at kadakilaan ng mga kaharian ito, wika ng diablo. Ipinagamit ko sa akin at ibibigay ko sa kanino mang ibigay ko. Kaya kung may sasambahin mo, magiging iyong lahat ito. Sumagot sa Jesus, nasusulat ng iyong Diyos ang Panginoon ng sambahin mo, at siya lamang iyong pagiging parang. At dinila siya ng diablo sa taluktok ng templo ng Jerusalem. At sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, patihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibigin niya sa kanyang mga anghel na inyakan ka. Aalalayan ko nila upang hindi kumamit sa bato. Subalit sinagot siya ng Jesus, nasusulat, huwag mong subukin ng Panginoon ng Diyos. Pagkatapos siyang pusuin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y malisip na tayo ng ibang pagkakataon. Mga kagulang at kapatid, mga prayer partners, ito po ang napakagandang balita ng ating Veritas. Pwede na po tayong umuwi. Namumarahin. Gawin lang yan na. Dahil kung naghintay kami sa inyo. At remind ko po sa inyo, kapag gusto natin maging professional, we have to give the best, no? Huwag yung tira-tira oras sa kanya. Alam ko na mayroon tayong mga responsibilidad. Pero kapag naniniwala tayo ng mga bagay na hindi natin kaya gawin ng Diyos, ibibigay natin yung the best na kanya. Sapagkat pag-ibig ko na hindi namadali, hindi ba kaya? If we want to give service to God, we have to give the best. Tingnan nyo, ang tagal-tagal natin nag-ibig no? Ang tagal natin, ang dami ng gawa ng dumaan sa lugar na ito. But we have to ask ourselves, ano na nga ba ang nangyari sa buhay pag-ibig natin? Anyway, hindi mo kayo usahan, ang una natin ito sa ating sarili, lumalag ba tayo? Or paulit-ulit lang yung ginagawa natin, and we never grow. Hindi ko kayo. Amen. 10 years na ako dito sa Rizal, ganito pa rin yung sitwasyon. Huwag niyo po akong maliit. Huwag niyo po kayo sa sasasabihin ko. But this is a very challenge for us, no? Na sa paglilipod natin, may pakita natin sa Kanya that ang paglilipod natin hindi basta-basta. And serving God, there is no passive. Hindi siya tulupasa. You have to get the best sa Kanya. Ilang oras, ilang araw binigay sa atin ng Diyos. Brother, dahil mong ginagawa, kaya nga sa dahil mong ginagawa, di ka talaga mauubusan. Ako po niya. But tuloy-tuloy po tayo ang ating topic sa Labaw Education. At gusto ko pong malaman ninyo na bago tayo magtagumpay sa temptation, kailangan ma-identify natin yung dalawang bagay. Yung tukso at pagsubok. Tatanungin ko kayo, ang tukso ba at pagsubok ay parehas? Ang tukso ba at pagsubok ay parehas?
Sino nagsasabing parehas? Sino nagsasabing hindi? Sino walang pakialam? Joke lang. Totoo kayo, napakarunong nyo na nakakapos kayo. Totoo ang pagsubok at temptation ay hindi parehas. Hindi ba? Sapagkat kapag nakilala natin ang pagsubok na nagaling sa buhay natin, mga kapatid, magiging maganda yung paglilingkod natin. Magiging maganda. At alam mo, sa paglilingkod natin, ito yung pinaka-ultimate na pwede natin paglagyan ng ating buhay. Yung paglilingkod, ito yung pinaka-final ng destination ng buhay natin. Yung pagkakak, yung takot, yung pagod, yung lahat ng pagalilangan. Kapag ibinigay natin yung buhay natin para sa Kanya, mga kapatid, makikita mo yung sarap buhay dito lilingkod. But alam niyo, maraming Kristiyano na mukhang nagsisimba lang, pero ang totoo, hindi siya nagsisimba. Maraming Kristiyano na naglilingkod, mukhang naglilingkod, but the reality, he is not serving God. Mukha lang naglilingkod, pero ang totoo, hindi naglilingkod. Naglilingkod siya saan? Sa gusto niyang mangyari sa buhay. Kaya sa paglilingkod natin, lagi ko sinasabi ng verses pa, hindi dito tayo manan. Hindi dito tayo lang ng pera. Kundi yung lumago yung buhay para nakalalagay natin. Kaya sa mundo dito, marami na silang buhay. Alam niyo bakit? Hinain ng pagsubok, hinain ng temptations, hinain yung kanyang lakas ng pagsubok sa buhay. At walang sino man pwede makaligtas sa pagsubok at temptations. Hindi ba tayo? Sapagkat tayo ay mga pinilala, maging si Jesus Christ ay dumaan sa temptation. Ang kaibahan nga lang ay hindi siya nadali. But all of us, many times, paulit-ulit lang tayong bumabagsak. Nakukuha. And sometimes, we're sitting on the rocking chair. Alam niyo yung rocking chair? Yung lumba-lumba. Yung lumba-lumba, pagkakas mabubalat ka yan, nandiyan na lang. Nakukuha. Pero pag-ising mo na din ka pa rin. Parang tayo simba ng simba wala ng paglago. Hindi ba? Simba ng simba is but we never grow. Isang basis na tayo ay dumadali tayo, namamagditry tayo, not only for us, but especially to our legit family. Kapag wala tayo nakakakayo sa pamilya natin, mas marami na hindi ang demonyo sa pamilya natin. Ako pa niya. Pag wala tayo nakakakayo sa neighbor natin, sa pamilya natin, mas marami na nakakakayo ang halaman kaysa Diyos. And that's why, tinuturuan na tayo na maging matibay. Siguro hindi kayo magugustuhan sa mga sinasabi ko. Hindi magugustuhan yung nalilitawan ko. Kasi ang lagi natin hindi, yayaman kayo, aasenso kayo. Pero anong dahilan para masenso? Anong dahilan para maging matatag? Kulit makita natin ng Diyos. Kapag walang dahilan, ang Diyos na para ipagbalaki, huwag ka magtakal kung ilang pang ka nililingkod ka ng paray. Nakala na nililingkod ka sa Diyos. Makakita ka lang ng versikulo ng kuryente, kinakabahan ka na. Nakuha niya na yung konting kibot lang ng pamilya mo nagwawala ka na. We are not serving God. Kasi ang demonyo wala siya nito, hinahanap kundi yung mga taong naglilingkod sa Diyos. At ang gusto niya, i-discredit ang buhay natin. Alisin tayo sa kalimutan natin. Kasi alam na alam ng demonyo yung nakapak, nag-ikot ka ng minginam, gaganda ang buhay. Pero pababayaan ka ng demonyo, wala naman yan. Eksaya, tutupasan naman yan. Makapunta niya sa taas ng chapel, paglabas na wala naman. Nakuha niya. Nasasaktan ka ang demonyo sa mga ginagawa nating kabutihan. O hindi niya tayo pinapakailan kasi walang nangyayari. Nakuha niya. Sa paglilingkod natin, kailangan maramdaman ng Diyos yung tiwala natin sa Kanya. At ang paglilingkod at kasalanan, hindi lamang
Hindi ka lang maging mabuti, pati maging wais. Maging marunong. Kasi pagluluto lang tayo ng Panginoon sa buhay natin. And we know that we are serving God, but we are not. At magkatanong ka doon, nagkaroon mo na nililingkod. Baka sabihin ko na, bigyan ka na ba? No? Nakikita niyo yung sabihin. Mga kapatid ko sa Panginoon, Christ is the outer event. Kahit balitan, kahit lumilingkod ka, kahit gumagawa ka ng mabuti, kahit nagkakagawa ka pwede kang dumaan sa karagdanan. Pwede kang dumaan sa kakulangan ng pera, and that is what we call trials. And what is temptations? Ang temptations para isang nagtitinda ng produkto, alam mo yun? Yung nagtitinda ng produkto, kahit ayaw mong buli, makakabili ka kasi ang galing niya magkumbinsi. Kapag nakumbinsi ka ng diyan, huwag ka na mag-presya din, mga nag-presya din, mga utang pa rin. Nakuha niya. Para siya nagsisipit sa labas ng pintuan. Sa napakaliit bukas ng tugon sa labas ng demonyo, na halos sabihin na siya maliit, pero pag binus mo ang pintuan, papasok siya sa buhay. Maraming taong hindi nasustain yung paglilingkod. Kasi 30 years na lingkod, isang tiyak dinaig ng tukso. Nag-casting, nagpagod, nagtiis, nag-resto, nag-donate sa simbahan nung makita mo na ibang asawa. Oo. And we have to learn these things. Wala namang ganang tayo may katay dinadaanan natin. Kung ako hindi naman malinis sa aming relationship na ating sikarat ang dami namin pagsulot. Pag nagbago ng kaming away, hindi na kami nagbabayan. Pag nag-away kami, hindi naman nagtitilapon yung mga kalay-paltado. Sabutan lang, no? Pero pag nagbago ng kaming parehas, sunitin namin. Pero kahit hindi na kami nagsasabutan, ang bigat ng palibot namin. Naku yan, sa ating relasyon, sa ating asawa, sa inyong mga school, kahit hindi kayo nagkakaroon ng susulat, kapag walang connection, ang bigat ng pangyayari. Kaya nagkakaroon siya sa motor yung asawa ko, pupunta ng Angel, nakayakapin, pero ramdam ko yung bigat na hindi kami nasamahan sa sitwasyon. You know why? There is no good connection. Naku yan. Kahit hindi natin maramdaman yung tunay na paglilingkod because we have no right connection before God. And we can deny to God kasi pwede kang maging mabait sa isang oras, sa 2 oras, pero sa bagay mo, titilanan ka ng gusto sino ka. Kaya pinakamagandang tuli natin, ang pinakamagandang kapangyarihan ng isang Kristiyano, ang maging totoo. Hindi mo kailangan magpangling-pangling pa. Hindi mo kailangan humiyak pa ng humiyak. Naku mo yan. Ang kailangan lang ng Diyos ay maging ang totoo sa ating kapwa. Tingnan nyo, ang tagal-tagal natin nalilingkod, hindi tayo nagpapagod. Maraming tao hindi napapagtulungan ng kasalanan. Nalingkod na lahat, nadarso na lahat, kasama-sama niya pa rin yung higit sa buhay. No? Nalingkod na lahat, nag-kaya sila yung lahat, pero hindi ko rin siya napapatawag. And you know what? Kapag hindi tayo nagbago, sinasabotahin natin ang ating sarili. Nakikinig ba kayo? I dream before God, sabi ko, Lord, sabi ng Panginoon sa event, pag hindi ka nagbago ng buhay, sinasabotahin mo ang sarili mo. Alam niyo yung sinasabotahin. Tayo ayaw tayo sinasabahan, di ba? Nakikinig ba kayo? Ayaw natin nagsasalitaan ng iba. Ayaw natin sinisira ng iba. Ayaw natin inaamin ng iba. Pero kaya hindi ka inaamin ng iba, ang sarili natin inaamin natin. Kaya hindi ka saktan ng iba, sarili mo lang sobrang lang natin sa sarili mo. Kapag puno tayo ng ibig, sinasaktan mo yung sarili mo. Hindi masaya ang hindi nagpapatawag. Hindi masaya ang may ingit. Hindi masaya ang unkind. If you're unkind, di ba alam yung unkind? Kapag hindi ka mabuting tao, nagpipili ka ng kapwa, nakikita mo lang yung kapwa ko dun sa labas, umiinit na yung dugo kasi hindi mo kursahan ang figura niya.
kapag yung puso natin puno-puno ng dilim at puno ng samahan ng loob, may nakikita ang tao na nakakapulo ng buhay mo, sinasaktan mo ang sarili. Kasi susunod ka. Kasi ang mahal na yung mga tao makasalanan. Kaya na kapag kayo sa tila ng mga nalalakaan ko na yung mga tayo. Huwag kang maniwalang banal ka na. Huwag kang maniwalang mabuti ka na. Kasi maraming kaya sa buhay natin na nandun pa ang Diablo. Sabihin mo sa kapatid, saan ka ba? Inaatake ng Diablo. Sabihin mo kapatid, pakialam mo. Siyempre wala naman silang bayaran. Kaya naman may pakialam sa ating sarili. Kailangan mga kapatid ko sa Panginoon, kung meron na tayo bantayan yung ating sarili. Kuha niya. Kapag pag-iinipod natin, marami pang galing sa atin. Kapag ang pag-iinipod natin ay marami pang distraction, may mga bagay na ayusin natin. Sabi nga isang mamuli ng isang pare, marami daw na nag-a-attend sa simbahan para may birthday. Yung ibang nag-attend, malapit sa may birthday. Yung ibang nag-attend, gusto malapit sa may birthday. Ganun na? May mga nalilipod kasi malapit siya sa Diyos. May mga nalilipod kasi may inilalapit siya sa Diyos. Nakuha niya? We are serving that to sustain our needs. We are serving that because we sustain our spiritual life. At ang tool natin, yung mga mabuting tao. The greatest miracle is to change the way we live. Kahit yumaman ka, kahit maganda ang bahay mo, kahit may trabaho ka, pag masama ang ugali natin, hindi ka bagay na nabibig mo. Hindi ka bagay na ikaw ay na-bless. You are not blessed kapag hindi makita sa atin ng tamang pagkatao. Maybe manipulate mo ng pera mo ang mga tao. Maybe makontrol mo ang mga tao sa pera mo. Pero pag wala na yung bagay yung wala na tayong tao. But really, because we are something that nakapagirihan namin ay ang Diyos. Ako mo ang gawin natin ay namin Panginoon. Anytime na pwedeng lumagin sa buhay natin. And we have the power to handle the situations mga kapatid. Kasi ang Diablo wala siya ibang inakasama. Kundi sirain na. Alam niyo ba, ang katamihan ng Diablo? The living is consistent. Hindi siya tumakamit. Kaya, nung sa siya yung susunod, nagkano sila yung pagkakataon. The servant of God is lazy, but the living is consistent. Nakama niya. Kaya pag-iinipod natin, Biyernes lang, Webes lang, pero ang Diablo, hindi namin na kaya sabi yung nag-stand na, Mama, Papa, kailan kayo i-Shaddai? Sabi, sa Biyernes naman anak, sa Webes naman ulit. Bakit anak? Bakit gusto mo mag-Shaddai? Kasi Mama, Papa, pag nasa gawain tayo ang babalik niyo. Ang sakit mo. The demon must be consistent. We must be good not only in prayer meeting, but we must be good all the time. Ang pagiging mabuti hindi ibig sabihin mo na it is a journey towards holiness. Ang pamlawag hindi naman 100% ang kanyang traits, naniniwala ka. Ang pamlawag hindi naman lahat perfect yung kanyang akademik sakit. Pero sigurado yan, either 98, either 95, either 89, gano'n? Malapit sa 100%. Pero kahit hindi siya 100%, siya ay excellent. Sa spiritual gano'n din. Hindi ka magtugal, gano'n, pero kailangan pasado ka. Kung ang pag-iinipod mo ay pasakawa, mga kapatid, kulang na kulang ka. And we have to ask ourselves, ano kaya doon ang kapatidan ko? Mag-maintain in person? Ano kaya ang pagiging mabuti kong tao ng 85% kaya? Kung mabuti lang ako kumahati na. Ang sakit na na. At mahalaga mga kapatid, we must be good enough.
Sa dami ng pag-ibig ko ito, ang dami ko ng karanasan. Noon, napakuhin ako. Noon, palagi ko nasasaktan. But ano gawin ko mag-practice na ako? Ang dami ng challenges na dinamanan ko. Nabubuhay kami ng asawa ko dito sa Manila sa Paranaque for almost 10 years just because of El Shaddai. Yung asawa ko, nagtatrabaho nila dahil sa mission ko, nabitbit ko siya dito sa Manila because of mission. Walang ibang dahilan kung bakit kami nandito sa Rizal because of El Shaddai. Nakikinig pa kayo? Amen. At ang dami ng namin sa buhay, mga kapatid. At napakahalaga na mamita natin ito sa ating buhay. Na sa paglilingkod natin, mapulso natin yung calling niya sa ating buhay. Kaya nga mga kapatid ko sa Panginoon napakahalaga na sa ating paglilingkod na ito ay masecure natin ang ating sarili. Nabantayan natin hindi ito namin yung pera. And you know what? Napaka-linaw ng condition ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all His things will be added. Nakakalimutan ng maraming tao. That before anything, sumakatan natin yung magandang bagay. Yung kanyang reign, yung kanyang pagkakari dapat mangyari sa buhay natin. Yung kanyang kaharian ay magaganap sa buhay natin. Nakuha niya yan. At bilang Kristiyano mga kapatid, kahit hindi ka mag-t-shirt ng El Shaddai, kahit hindi ka magbaro ng El Shaddai, kahit hindi ka mag-bracelet ng El Shaddai, pag nakita ka ng kapwa mo bilang anak ng El Shaddai, nararamdaman nila na anak ka ng El Shaddai. Nakuha niya? Nararamdaman nila kasi sa ating gawin mga kapatid. Kaya maganda sa pag-ibig natin ito, pag-tingnan natin. Kasi sa pag-ibig natin, bit pa natin ang ating mga malinasal. Masakit ang sabihin na nalibot ka tayo, pero totoo. Masakit ang sabihin na nalibot ka tayo, pero totoo mga kapatid. Kaya mahalaga na ipakita natin ito sa ating buhay, that we are trying our best na aming mabuting ito. Sapagat ng Diablo ay parang roaming lions na kailangan ng and there are also misconceptions sa pag-ibig natin. Okupado tayo ng event, okupado tayo ng activity, pero yung pinaka-ultimate goal ng aming spirituality ay hindi maayos. Kaya kung may kaway ka pa sa pag-ibig mo, ayusin mo na yun. Nakuha mo. Kung hanggang ibigin sa samanan ko, ayusin mo na yun. Kung tumanda na kahit dati mo ba naalis yung kawawa mo ng tayo. Alam mo yung magtitinda ng kape, yung aparato, dala-dala yung kape, isa lang yun, no? Sabi ng kasama nila ba, ang benta naman ng kape mo, isa na lang ang makita. Ibilang sa akin ng bida, ikaw ang walang dalawa niya. Kasi sabi naman talaga, may nakausap ako. Kani ko ilang kilo yung kape niya. Simple pa kilos ka. Sa unang kilo niya. Susunod na kilometro na pagkakot ng kamay ko, 100 kilos na yan. Binaba niya. Pero hindi ko rin pasalanan natin. Sa una, dinadala walang kaya-kaya. Pero hanggang sa pagtanda mo, bumibigat ng dala mo hanggang hindi mo binibigyan. Kaya maraming papabigat sa buhay natin, na mauubos yung buhay natin, mga kabataan, maraming hindi nagtatagumpay. Tinaway, samahan ng pagkakataon, daig na ng demonyo. Lalo na ngayon, walang lugar sa gadget na hindi ka makakita ng pornographic. Napakabilis na makita yung mga pornographic. Alam niyo ba? Sa bansang Pilipinas, ang one of the most visitors of website and porn site ay ang Pilipinas. Ang marami daw na nagbibisita ng mga pornography, yung mga group, yung expected, ay ang Pilipinas. At alam niyo ba, ayon sa survey ng internet, mga kababatuhin ang nagbibisita. Ang sakit na. Because of the leader, they don't know that. Alam natin na ayaw natin. Kaya marami kabataan na nasira. Kasi sa maanang pagkakataon na i-expose na sa mga kasalanan. At sasabihin ng mga magulang. Ang mga kabataan na sobrang ang hindi natin nalalaman kasalanan.
Kaya nga, kapatid, God was reminding us. Sa pagiging ko natin, we must be aware. O tayo, kumbinsido na nandiyan ka na. Because there are many areas ng buhay natin na akala mo naglalakad ka na. Na akala mo naglalakad ka na. Pero natin pala, nasama-sama mga kasalanan. And there is no happy people in this world. Hindi yung mga pera, hindi yung mayaman, kundi yung may katiyakan sa piling ni Yahweh Elisha. Magandang gabi kung may nakakain na. Ilagay ko natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Let us close our eyes and let us prophesy. Minsan naglalait tayo sa napakaraming hamon sa buhay. Naninisig tayo, naninisgayin tayo. Kasi ang ating focus ay ang mga bagay sa mundo dito. Habang tayo ay naghahanap ng mga bagay-bagay sa buhay natin, ang kailangan ng Diyos ay natigil sa ating buhay. And we think that we are serving God, akala natin naglilipad tayo. Without knowing, nabibilitrate na tayo ng halapan ng Diyos. Dito tayo nalipod pero hindi na nakakapagkakawal. Dito tayo nalipod pero ang dami natin kaaway. Dito tayo nalipod pero kailangan tayo people. Hindi tayo mabuting tao. Kung kala tayo mabuting tao, pero masama ang pinalokan. Akala natin okay na tayo, pero nasa loob ang malimaw. Natatakad lang tayo ng mabubuting pananit na ating mga ginagawa sa buhay. Pero along the way without knowing, gumagalaw tayo sa hindi natin gusto sapagkat may ginagawa ang magdalo sa buhay natin. But always remember, kahit nandito kasi ang ibig ng Diyos tayo natin mabuti. Ang ibig ng Diyos tayo natin maayos. Wala nang sasarapa sa buhay malalim. Wala nang sasarapa sa buhay may katiyakan. Walang takot, walang kagalingan, walang pagdudulan sapagkat alam niya ang kanyang nagawa. We can do this with the help of God. Kapag di tayo kanyang tinaway ka, magiging maganda ang ating Diyos. Huwag namin hayaan na tayo ay patuloy na walang pagbabago. Pwede na yung magkaksala, pwede na yung maglalari bilang tao. Pero hayaan natin na sa paglalari natin, makakasama natin ba? Purify the people of God. Ginagawa yung kabuhin mo, Diyos. Yeah.
maging marunong para makita ang pakanan ng alaga, maging matapang para paglampasan ng mga kasalanan. Yahweh, bless mo kami na ang iyong gabi, na sa aming paglilingkod, makitaan kami ng gabi ng bagay. Magmimig kami sa kabutihan ni Yahweh, nang sa gabi bawat sasabihin namin, bawat inibigara namin ni Yahweh ay ang makinig. Father God, i-bless mo ang mga iyong gabi, especially ang mga nanuna sa gawain mo, ang mga nalutod mo, ang mga awit Panginoon, ang mga nag-atend ng gabi, at ang mga nakarating ng gabi Panginoon. I-bless mo kami lahat. Mula ngayon, ang pangalan na sa pangalan ni Jesus sa iyo. Sa ngalan ng mga anak mo sa kasama. Magandang gabi po sa inyong lahat, and let us give thanks with a grateful heart. Tayo po na pasalamat sa ating Panginoon. Salamat sa iyo. Salamat po, Lord. pera dito. 250 yan. Ito 250 nga. Sige, magbatiin mo kayo.
brother.